For today's video may kakalikutin tayong Bluetooth speaker na JBL. So ang problema nito mga kalikot, yung kanyang micro USB port, so natanggal na siya. Try natin na i-convert ulit na katulad dun sa dati nating vlog na micro USB to type C port. Try natin na i-convert ng type C port. Mas maganda kasi yun mga kalikot, kasi kahit baliktaran siya, pwede natin isalpak yung charger natin. Hindi katulad nito, may isang portion lang siya na pwede nating saksak yung ating charger. Bago natin kalikutin guys, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Bali baklasin muna natin paano ba buksan to. Yan. Tanggalin lang natin mga kalikot yung pinaka rubber dito sa may side to side, kasi hindi natin matatanggal itong cover nya kapag hindi natin tinanggal itong rubber. So didikitan na lang natin mamaya ng glue. Ayan. Ito na yung natanggal na micro USB. Yan. Bali papalitan na lang natin to. I-convert natin siya sa type C port. Bali dito natin ihinang yung type C port natin. Tapos mamaya guys, palakihin natin yung butas ng dati niyang micro USB port. Kasi mas malaki kasi yung type C port kaysa sa micro USB port. So same pa rin, katulad ng ginawa natin nung mga nakaraang vlog natin. Kiskisin natin yung board kasi medyo mas malaki kasi yung type C port. Kiskisin natin siya, tapos parang natanggal na rin yung lapatan ng pin ng micro USB nya. Hanapin na lang natin yung positive negative ng board na to. Tapos ilagay natin siya na wire na lang doon sa pin ng type C natin. Wire na lang na papuntang mula sa type C natin papuntang board. I-connect na lang natin ng wire. Yung paa ng type C port natin mga kalikot, i-flat natin siya kasi ipapadapa natin siya sa mismong board ng ating Bluetooth speaker. Yan. Kasi hindi na natin maitusok dun sa butas ng dati niyang type C port. Tapos itong mga pin niya na dalawa, straight natin kasi through wire na lang yung pagkagawa natin dyan. Yan, ganyan siya. Yan, tapos ito yung paa nya, ginawa natin, plinat lang natin yan. Tapos ito, dineritso natin yung dalawang pin. Yan, tapos hinang natin to both side yung kanyang paa ng type C port natin. So mamaya papakita ko guys kung saan yung mga connection nya. So sa atin, kabisado na natin yung positive negative ng ating pin ng ating type C. Yung kaliwa niyan mga kalikot, yan, kapag nakaharap sa atin yung butas ng type C natin, yung kaliwa na pin, yan yung positive nya. Negative yung bandang kanan na pin. So same lang yan sa micro USB, lahat ng bandang gilid sa kaliwa niya, yun yung positive. Tapos yung bandang kanan naman, yun naman yung negative niya. So ganun lang mga kalikot. So ito guys, kahit baliktaran to ang pagsalpak ng ating charger, okay lang. Kaya mas maganda to. Yung kasing micro USB, kapag mali, tapos bigla nating pinersa na ipasok, so iisang portion lang kasi yun mga kalikot. Mas malaki yung sa ibabaw niya,
mas maliit yung butas niya sa ilalim. So ito kahit baliktaran okay lang. Kaya kinonvert na natin siya. Kasi lahat naman na ngayon ng charger, type C na siya. Kaya i-convert na lang natin ng type C port. Dito naman sa ating board mga kalikot, yung pin na bandang kaliwa natin. So ito kasi natanggal na yung kabitan ng pin niya kasi nga natulak siya. Natuklap na yung lagayan ng pin ng positive tapos yung negative. Ayan o. Tuklap na siya. So hanapin natin yung positive negative. Kalimitan yan mga kalikot. Ito kasi yung diode. Dito yan tumakbo yung linya niya papunta dito sa ating diode. Kaya dyan natin i-connect yung ating positive tapos yung negative natin kahit dito na lang. Kahit saan ka mag-ground yan, yan pa rin yung negative niya. Basta ang importante mga kalikot, yung positive natin dito natin i-connect mamaya sa diode na to. Kasi dyan yung connection ng positive niya. So ikabit ko muna guys yung ating type C port. Ito. Tapos update ko na lang kayo mamaya. Tapos tuturo ko na lang sa inyo mga kalikot kung saan yung mga connection niya. Tapos kung paano yung diskarte natin, kung paano natin siya i-connect. Or kung saan natin siya ihinang. A few moments later. Try na natin mga kalikot. Naikabit na natin yung type C natin. Ayan. Yung positive natin nakalagay na dun sa pinaka diode niya. Ito yung kulay itim na to. Tapos yung ground natin dinirekta na lang natin dito sa kanyang body ng ating type C. Ayan. Kasi naka ground naman siya dito sa kabila. Ayan. Tapos yung paa ng ating type C, yan, kabilaan, kinuskusan natin yung board para doon natin nahihinang para mas matibay siya. Ayan o. Marami na siyang brace para hindi na matanggal yung ating type C. Bali ingatan nyo lang na mapagdikit natin sa ibang mga parts para hindi siya mag shorted. So ganyan yung paggagawa natin mga kalikot. So type C na siya kahit baliktaran. So try natin. Yung kaliwa natin na pin, yan po yung positive natin. Yung sa kanan naman, yun yung negative natin. Kaya nakadrop siya dito sa body ng ground ng ating type C. Tapos dito sa ito, lagyan na ng memory card. Okay, so try natin. Lagyan ng supply. Yan. Power on natin. Ayan guys. So ito, wala pa siyang battery. Hindi pa natin nalagay yung kanyang battery. So assemble na natin siya. Ilagay na natin yung speaker niya. Tapos buuin na natin siya mga kalikot kasi okay naman yung pagkakabit natin ng type C natin. So kahit baliktaran yan. Ayan. So baliktarin natin yung ating type C. Yan. Okay. So okay siya kahit baliktaran. Bali buuin ko na lang siya mga kalikot tapos testing na natin. Dito naman sa dati niyang micro USB, ayan, 5 pin siya. So nasama na sa pagkatanggal yung pinakabalat ng board. Ayan, nasama na sa mga pin. Tapos yung paa kasi ng dating micro USB niya maliliit lang. Kaya mabilis na tanggal or sa kakatulak natin, mas mabilis matanggal yung paa ng ating micro USB. Ayan o. Maliit lang siya kaya mabilis na tanggal. So ito guys, ito kasi kapag micro USB siya, mas malaki yung nasa taas, mas maliit yung nandito sa baba. Kaya kapag madilim, sinaksak natin, salpak lang tayo ng salpak, yun pala hindi sila magka match ng ating butas. Kailangan isang portion lang siya. Hindi katulad kapag type C siya, kahit balik-balik ta rin natin yung ating type C, ayan, oblong lang siya, pare-parehas. Okay, so buuin muna natin tapos testing na natin mga kalikot. Tapos yung dating butas pala ng ating micro USB, ayan siya. So palalakihin natin yan para magkasya itong type C natin na bagong kabit. Yan. Kasi mas malaki kasi yung butas nito. Tapos assemble na natin siya and then testing na natin. Much later. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Bali pinalaki natin yung butas ng dating micro USB niya. Ayan, para pumasok yung
Type-C port natin. Ang ginawa lang natin dito mga kalikot, kinonvert lang natin ng Type-C yung dati niyang micro USB port. Yan. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Tapos try na natin. And guys, umilaw na yung kanyang charging light, yung kulay red. Tapos subukan natin i-power on. Ayan, nagkulay blue yung ilaw niya. Nilagyan na natin siya ng music mga kalikot. Ayan. Through Bluetooth. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Ang ginawa lang natin yun nga, kinonvert natin ng Type-C port yung dating micro USB nya. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Na-convert na natin siya. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.